Hindi ko ikinakaya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Anong ibig sabihin yan? Yung pera mo, hindi ka kayang ligtas. Gano'n ka man kayaman sa mundo, gano'n man kataas yung achievements mo dito sa lupa, hindi ka kayang ligtas yan. Asawa mo, kapatid mo, mga kaibigan mo, hindi ka kayang ligtas. Yung kapangyarihan ng Diyos, ano po yan? Yung magandang balita. Yung magandang balita na narinig mo at naniwalagan ka, sumampalataya ka at nakilala mo ang tunay na Diyos. Kaya sabi niya ni Pablo sa book of 1 Corinthians 15:1-4, anong sabi niya doon? Mga kapatid, ito yung tinuro sa akin na pinakamalahagang turo, na ito'y naging saligan ng aking pananampalataya. Ano po yan? Yung gospel na yan. Si Kristo'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Kaya nga sa buhay natin, in-apply natin yan. Hindi lang natin napakinggan, in-apply po natin. Pinatay natin yung ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi, inilibing yung kasalanan sa pamagitan ng bautismo, at yung pagkabuhay muli ni Kristo ay yun yung buhay natin na bago. Amen po? Kaya tayo na po ay Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Kasi marami pong hindi tunay na Kristiyano. Amen po? Feel mo ba sa sarili mo na tunay kang Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano ay nagliliwanag. Amen po? Nagliliwanag. Anong ibig sabihin yan? Binabago yung buhay po natin ng Panginoon. Kaya nga dito, ang church, walang perfectong church. Andito lahat tayo, makasalanan tayo lahat. Para lumapit tayo sa perfectong Diyos upang tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen po? Ano pa? Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Kaya wala nang pagkakaiba po sa atin. Amerikano ka man, negro ka man, ano ka man. Sa buhay na to, bilang tao na nabubuhay, mayroon na tayong parte sa kaligtasan. Yun lang kung tanggapin mo. Kasi ang kaligtasan, Romans chapter 6 verse 23, ang kasalanan, kabayaran ay, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay ang buhay na libre, kapatid, ang kaligtasan. Yung iba ayaw maligtas. Bakit? Ayaw nilang tanggapin ang Diyos sa buhay po nila. Pero tayo na nakatanggap ng kaligtasan, mapalad po tayo. Sabi nung sa kami mo, mapalad ka. Amen po. Next po, 17 po. Sapagkat pinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag hindi po naging Kristiyano ang tao, mahirap po siyang magbago. Tatandaan niyo po yan. Ito yung magandang balita nating narinig. Ang ibig sabihin yan, totoo ito. Katiyang salita ng Panginoon sa 2 Timothy 3 verse 16, ito ay mga salita na lahat ay kinasiyahan ng Diyos at nagtuturo ito sa mga likong pamumuhay at sumasalansang sa mga likong katwiran. Amen po? Kaya pag may katwiran ka na nabag sa salita ni Lord, huwag mong ipilit. Mapapahamak ka, kapatid. Pag sinabi ni Lord na huwag mong gagawin, without controversy, wala nang pagtatalo-talo. Pag sinabi ni Lord, huwag mo nang gagawin kasi magkakasala ka. Wala kang may dadahilan o wala kang may re-reason. Kahit pag-aralan mo pa yan ang pag-aralan. Pag sinabi ni Lord na huwag mong gagawin kasi yun yung batas ng Panginoon. Kaya yung mga batas dito na sinusulong na hindi naayon sa kalooban ni Lord, mananagot sila sa Diyos pag hindi nila isinakatuparan ito ng maayos. Amen po? Ano pa, mga kapatid? At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang tinuring na matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Yun ang kagandahan sa atin. Amen po? Kaya tayo ang investment natin sa langit, hindi ang dito sa lupa. Ang kayamanan natin nasa langit, hindi dito sa lupa. At ang tahanan natin, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Palakpakan mo ang sarili mo. Next, live po tayo. At